mga Filipinos, we're very sentimental when it comes to dates. Kaya nga, ang mahalaga sa atin is to make sure that we get the right date for our special event. Pero sometimes, it doesn't happen that way. So, today, we are going to answer the question, bakit nga ba mahalaga ang reservation ng dates na gusto mo when it comes to your weddings or any special occasion? Welcome to the De Lesorel Bride Venue Guide. And with me is Miss Irene Giao, one of the directors at De Lesorel. Hello, everyone. Ayan. So, eto, actually, I would like to share like a personal tidbit po. No? Okay. Alam niyo ba, I've been 16 years married. Pero hindi namin nakuha ng husband ko yung gusto naming date. Okay. Kasi, we were supposed to get married ng December 18. Nagkataon, meron po palang parang pinapaniwalaan na pamahiin yung mother-in-law ko. Okay. Sabi niya, any wedding that drops on a Friday, hindi daw maganda. Kasi parang ang mangyayari daw, buong buhay, buong pagsasama niyo magiging mapait. Okay. So, ako naman, sabi ko, sige, pagbigyan na lang natin, kaya naiba yung date natin. And I'm pretty sure I'm not the only one who experiences that, di ba? So, sabi nyo nga, di ba, medyo matagal na rin kayong nag-host ng mga events. And is this one of the problems na nangyayari po talaga? Oh, yes. Oo. Isa yan sa mga nagiging problema when it comes to events. Yes. So, eto, isa sa mga madalas na tanong ng mga bride natin is, bakit nga ba kailangan may reservation date? Hindi ba pwede yung kung kailan ko lang gusto na magpa-reserve, dun lang ako magda-drop? So, ano po ba yung importance ng reservation pagdating sa dates na gusto nila? Sa ngayon, masyadong binibigyan ng attention ang preparation. So, minsan, as early as a year before, dapat nag-reserve ka na o pinapa-confirm or block mo na yung date. So, importante na meron ka na talagang preferred date kapag pumunta ka sa isang venue. Also, maganda rin na meron kang other dates na options. Kasi para kung sakali na meron lang nakakuha nung date na yon, hindi ka malulungkot kasi hindi mo nakuha yung preferred date mo. Tsaka minsan, darating ka sa isang venue na pagkita mo pa lang, nai-in-love ka na kaagad. And gusto mo talaga doon mangyari yung special event mo or wedding. Oo, ganun po pala. No? So, Yes. basically, ang reservation date offers you security. Yes, you confirm the date para ma-block yung date na yon for you. Since we're talking about schedules, kasi talagang pinaghahandaan ng weddings, and most of the time, ang isang nagiging problema sa isang actual date ng event is the schedule itself, the flow of the Yes. event, ganyan. So, how important is it to prepare also for the flow of the program and the day itself? Okay. Pinakamaganda sa lahat, I would suggest that the couple would really hire an events coordinator para smooth flowing ang lahat. Kasi minsan meron kasing kasama sa inclusions ng venue yung mga ingress time tsaka egress time. Yung allotted time for that is for siguro simple styling. Arrangements, Oh yes. styling. So minsan merong gusto ng mga magical, gusto nila may ceiling treatment. Yan, pagka mga ganyan, it takes time to Yes. prepare. So it's best na ma-coordinate or masabi agad sa venue yung plano nyo to get a stylist na kung merong ceiling treatment para na mamamanage nyo yung time, maximize mo yung time given sa inyo. And in case meron nag-exceed ka sa allowed time, it's best na pag-usapan yan para kung may mga charges man, you would know. Yeah, hindi ka mabibigla. Yes.
All for us. Yes, oo. Hindi, actually, ano po yan, ang gandang tip nun, kasi minsan, as brides, hindi natin na iisip na, gusto ko ganito yung look, dapat dramatic siya. Pero Yes. you don't also get to think about, okay, what happens behind the scenes, di ba? Oo. So, it really is so practical na sinasabi nyo yan na if this is what you want sa wedding mo, you have to coordinate with us so we can also make adjustments for you. Yes. Kasi isa ding nagiging challenge nila yung nagugulat sila na after ng event, ay, meron palang extra bill, wait lang. So, basically what you're trying to say is that yung flow ng program is also important, not only for you to enjoy your event, but also for you to make sure na hindi din nagbo-blow up masyado yung budget mo. Yes, also, make sure na kung may mga request ka na ganyan, written yan sa Yes. contract. Kasi pag verbal lang, minsan nagpo-promise lang yung kausap mo. Pero on the actual date, wala sila sa loob ng policy or rules. Tapos, nagkakaroon tayo ng miscommunication, misunderstanding. So, it's best na to write it sa agreement. Yes. And less stress din sa couple. Yes. Ayan. Ito naman po. Kasi, merong mga sitwasyon na minsan hindi natin kontrolado. Like, biglang bumagyo on your event or tipong may mga acts of God or whatever na hindi naman din talaga natin kayang kontrolin. Tama. What should brides and grooms ask about, like cancellation fees or refund policies or rebooking dates? Ano ba dapat yung mga kiniklear nila bago sila mag-yes? Usually, syempre hindi naman natin, as you said, hindi natin kontrolado, lalo na kung acts of God or minsan life happens. So, pag mga ganon, meron naman rules or kasama sa rules or policy ng venue, you would have to ask para at least you would know in case na may mga ganon sitwasyon, alam mo kung anong gagawin mo. Sa De La Sorel po ba, do you offer like grace periods for like abrupt changes like that? Pwede naman, inaalaw yan sa De La Sorel. Kaya lang, we will have to check kung available yung dates. Tapos, yung date mismo, kung ano yung preferred nila, or kung mag-change sila ng date dahil hindi nila nakuha yung date na gusto nila yung event kasi nga may nangyari, meron naman allowed naman yan sa De La Sorel. Nakakatuwa naman po. You're so sensitive towards the needs of your clients. So covered naman yon kung let's say ganyan, may policy dyan, may ruling dyan. So you will just have to ask. Okay, so from what I'm getting, especially for those who are preparing ng first time nila, so walang mapagtanungan, wala kang masyadong experience, the rule is for you to always have a backup plan. Okay, so even if like, syempre meron tayong ideal dates na gusto, you also have to consider na, wait lang, what if it's not available dun sa venue na gusto ko? So it makes sense for you to like add maybe 2 to 3 dates na hindi rin masyadong like still feels good for you. Yes. And ito pa yung nakuha kong isa, Miss Irene. Napakahalaga ng communication between you, the events organizer, if you're gonna have one, and then the venue itself. And pati na rin sa mga suppliers, kasi from experience, napaka-emotionally charged ng weddings. And sometimes, kahit yung pinakakalmang tao, pag medyo nasisira na yung flow ng program nila, hindi rin nila makontrol. So, it's best for you to make sure na you are communicating well with the people who are helping you with your program. At as syempre, pati na rin sa venue. And I also like what you said that sometimes, life happens and kahit ayaw natin, nagkakaroon ng adjustment. So, again, the best thing that you could do is make sure that you're informing and communicating with your venue. Meron din akong pagka ganyan, automatic let's say ang De La Sorel, automatic yan, gumagawa kami ng group chat with the suppliers, with the clients, and the venue.
para makikita natin kung ano ba yung ine-expect ng, let's say, ng bride o kung sino man yung nagse-celebrate. At kung ano din yung mga kailangan niya with the suppliers. Minsan may mga expectations sila. So, particular supplier, ganito yung expectations nila. So, doon pa lang sa group chat, na pag-uusapan na yan. So, para pagdating ng date of event, maging smooth flowing. Yes. Ang ganda po nun, ano. And it also eases the mind of our couple. Kasi syempre, at the end of the day, ang gusto lang naman natin mag-celebrate. Yes. Diba? So, ayun na nga. This was a very helpful session, especially for those who are thinking ng pwede ko naman i-delay yung pagre-reserve, di ba, ng date. Pero this is actually one of the most important decisions that you will be making as a couple about to get married. So, yun na nga. For today's session, what I took is very much about communication, documentation, Yes. and making sure that you have the right expectations during your event. Okay, so that is our episode 2. If you have any questions for us, let us know in the comments below. And don't forget to like, subscribe, and share this with your fellow brides. So that's it. Thank you, and see you again in the next episode. Bye! See you soon. Bye!